pagtrato. Okay. Kung ako ang sasagot, sabihin ko, we don't have Islamic court and we have no Muslim judges. Mm. To settle the problem, criminal na crime yan sa Islam, ang makabigay ng judgment yan, ang judge, at saka ang Muslim, hindi bawat Muslim ay law executor. Hindi kami law executor, we are only law propagator, but we are not the executor. Okay? So ibig sabihin po, Ustads, is extreme na yon. Yung halimbawa po, pag umalis sa Islam is, actually, hindi naman po ako, dyan, no? Kasi si Ustads, si Dawood, si Dave, yung nagbalik sa Katoliko. Nagbalik sa Katoliko. I believe, hindi naman siguro siya pinagbabantaan, o hindi naman siguro siya pinapapatay ng kasi ang sa kuan lang, sa Islam, walang gano'n na pero individual, kung mayroong mang papatay sa isang tao, individual na yun. Hindi na yun about sabihin Islam. Kasi sa Islam, dalhin mo sa korte. Dalhin mo sa korte. Mayroong litigation pa yan. Totoo ba yan? Alam mo ba ang murtad? Ang pinakamahirap papatunayan ang murtad. Bakit? Yes. Pag ang murtad sa batas sa Islam, ang murtad ay nahuli at nagsabi niya, ako ay Kristiyano na ganito, mga PI dyan sa Islam na yan. Okay, nahuli siya. Sa litigation, tatanungin siya sa mga abogado. Totoo ba ang sinabi mo? Ang Islam ay ganito, ang ganito. Ayaw mo nang mag-Muslim? Kung sabihin niya, nag-joke lang ako noon eh. Lasing ako noon eh. Lusot na siya. Hindi siya pwedeng parusahan. Okay. Natawa yung moderator sa atin. Totoo. Kasi ang tao, pag nahuli siya, dalhin siya sa korte at tatanungin. Pag sinabi niya, kahit na-record pa dyan, pumasok siya sa simbahan, kumain pa siya ng baboy whatsoever, anong sinasabi niyan? Recorded pa yun lahat. Pag dinala siya sa court, Islamic court, sabi niya, nagbibiro lang ako noon eh. Hindi pwedeng paparusahan. Ang Islam is very lenient ang Islam. Okay? Ang paparusahan lamang, sabi niya, sige, patayin ninyo ako. Ayaw ko na talagang mag-Muslim. Sa harapan ng korte, yun na talagang nakuha ko po yung paliwanag mo. And ito po yung concern ko. Hindi naman ito concern, talagang lang sa'yo eh. Doon kung nasa SDE ka pa po, sabi mo evangelist ka po, subukan mo bang pumasok sa Bible school? Hindi lang ako nagpasok sa Bible school. Lumaki ako sa Bible institution sa Seventh-day Adventist. Inborn ako ng Seventh-day Adventist. Nag-elementary ako, church school. High school ako, church school. At saka hanggang nag-university ako. Ustad, talking about theology. Kasi marami naman kahit sa local natin, maraming Catholic school, maraming Christian school, but the theology is not yet part of their curriculum. Ang point ko po is, kasi marami naman kahit sa local natin, maraming Catholic school, maraming Christian school, but the theology is not yet part of their curriculum. Ang point ko po is, nag-theology ka ba? Hindi ko major ang theology kasi ang major ko sa college is speech and theater. Okay. Speech and theater, AB ako speech and theater. Pero sa theology, talking about theology, it does not mean na you study theology is it correct na yan. Bakit? In every denomination, they have different theology. Okay? Yes, Actually, ang theology ng Catholic, ang theology Baptist, ang theology Seventh-day Adventist, in every denomination, their theology is contradicting to each other. Okay. It's okay, Ustads. Ang gusto ko lang malaman dito is, how about magtatanong ako sa iyo about those questions, pero hindi mo siya napag-aralan. That's my concern. Kasi when we interpret the Bible, it requires a thorough study. Hindi pwede kasing, halimbawa ako, Ustads, Kristiyano ako. Hindi ako pwedeng magturo sa iyo ng Quran. Dahil ikaw yung mas nakakaalam eh. Ikaw yung magtuturo sa akin ngayon. So, since ako naman, yung primary concern dito is, alam ko kasi yung sinasabi ko dito, ito yung pinag-aralan ko, base sa napag-aralan ko.
how can I explain this to someone who don't even know this? Diba? Tapos, alangan naman siya yung mas may karapatang ipaliwanag to sa akin. That's the point. Kaya kita tinatanong dyan. Anyway, walang problema sa akin kasi sa view niyo nga po, sabi niyo, hindi naman kasi yan absolute na lahat yan itama. Ibig sabihin, I give it the credit naman na pwede mo rin siyang gawin sa yun nga lang, kinakailangan manigate ko siya. Mapatunayan ko na hindi tama yung interpretation. Yun yung yun yung common na natin. Sa amin naman sa Quran, it does not mean na ikaw ay Kristiyano, bawal ka na magturo sa Quran. No. You do as your best. Hindi ako pwedeng ako yung mag-interpret para sa iyo. Kasi ikaw yung Muslim eh. Hindi pwedeng ako yung ang Quran mods is more on karamihan sa Quran is very simple ang mga statement. Ang lang dito Ustads, kasi like what I'm saying no na yung kasing nakikita natin, even Christians, sinasabi ko sa maraming Kristiyano na hindi tayo pwedeng mangingialam doon sa sila yung may karapatang magpaliwanag. Kasi libro nila yan. Halimbawa po, yung abogado at saka yung accountant, hindi pwedeng si accountant magdi-discuss siya sa abogado ng Book of Law. Accountant siya eh. Mods, ganito. Kung tama ka. Pero kung nagkapag-aral ako, accountant ako, lawyer in the same time ako, kaya ko. Dahil dati akong accountant, graduated as accountant. Ngayon, lawyer ako. So, I can explain. In my side, I'm a Christian. I'm reading the Bible. Former Christian ako. Tama yung point mo Tama yung mo na hindi ko pwedeng sabihin mas masarap si Jollibee kaysa kay McDonald unless natikman ko sila pareho. Tama. Nakuha ko yung point mo. Pero kung natikman mo lang naman dun sa kay Jollibee is yung crispy fry niya o yung kanyang breadings, hindi mo natikman talaga yung laman, hindi pa sapat na sabihin hindi siya masarap. Ganun po yung argument doon. Anyway, wala tayong problema dun sa rule substance. Ako naman wala akong masyadong concern. Inalam ko lang dito is what if we will talk about the technicalities of interpretation, yung principles of interpretation. What if ganyan yung magiging takbo ng usapan natin tapos hindi siya naabot ng pag-aaral mo noon pero abot po ng pag-aaral namin ngayon, what if ganon mako-convince ba natin yung audience or ikaw sa sarili mo na meron niyang kulang? Yun yung tinitingnan ko eh. But anyway, it's up to the debate kung ano yung mangyayari sa debate. Ako naman walang problema. Sa akin naman, I don't pretend myself na I know everything. Yes. Na yung alam ko, hindi alam ng iba. I don't presume like that. Okay? Gusto ko pa nga sabihin na wala akong alam. Okay, ang ko lang dito stance is magsalita muna ako. Kinig ka muna. Kinig ka muna. Kasi kung nagsalita ako talking about interpretation, terminology, na hindi ko naintindihan, na nag-aaral ako ng Biblia, nakinig ako different religion, okay? Kung hindi ko naintindihan, mas hindi naintindihan sa mga audience. Why should I deal highly sophisticated terminologies and interpretation para lang papakita sa kalaban ko na maalam siya, marami siyang pinag-aralan, go on, it's zero. Okay. Pero sa akin, ang hinahanap ko, nabanggit mo po yung interpretation, di ba? Word na interpretation. Kaya nga po natin ini-interpret siya para mas lumiwanag at gumaan yung terminology. Kaya nga naiintindihan yun ng audience, depende po sa interpreter. Ang problema nga po natin is paano siya naiintindihan noong mga hindi nga po dumaan pag-aaral kung paano siya intindihin. Yun yung argument, yun yung point doon. Kaya nga po tinatanong kita tungkol doon. So anyway, wala pong problema sa akin yun kasi depende kasi yun sa flow ng debate eh. Kung darating sa ganung technicalities. Kasi ako, gagamitin mo yung Iko Ma'am Takim, Boko Lumakmadim doon eh. Di ba? Di ba? Gagamitin mo yun. ang akin naman, iba kasing style mo, iba din style ko eh. Yes. Mas gustuhin ko ipakita ko sa kontra kung wala akong alam. Okay. It's okay lang, Ustad. Kasi kung alam niya ang lip hook ko, ang titira ko ay lip hook, ganito pa, Mods.
ang audience, hindi natin problema ang audience. Yes. Problema natin, sarili lang, story, ako muna, makinig ka muna. Makinig ka. Okay. Ang ganito, hindi ko problemahin ang audience. Ang problemahin ko, sarili ko. To make simple, clear to my statement, to my terminologies, na naintindihan nila. Pero kung gumagawa ko ng mga highly technicalities, pabayaan ko ang kontra ko. Pabayaan ko ang kontra ko, mga hyperbole ko, mga figure of speech, simile, metaphor, pabayaan ko siya. Okay. Kasi yan ang style niya. Pero, ang sa aking side, mas piliin ko, sabihin niya nga wala akong alam. Kasi, who knows nga, ang audience at ako, pareho kaming walang alam. Sige. Ito, Stads. Kasi, sa totoo lang, alam ko sa argument mo, gagamit ka talaga ng Hebrew. Diba? Hindi po lahat nakakaintindi ng Hebrew. Maliban na lang kung lahat ng audience natin ay nakakaintindi. Diba? Alam mo sa sarili mo ngayon, na sa argument mo, hindi mo pwedeng hindi gamitin ang wikang Hebreo. Diba? Kaya inuunahan na kita na what if ganyan? How can you say na tama ka kung hindi mo nga yan napag-aralan? Diba? Yun yung point natin dito. Kaya po, yung concern mo naman na sinasabi mo na wala kang problema sa audience, ito na yung sinasabi ko. What if ngayon sa debate natin gagamitin mo yung Songs of Solomon 5:16? Hindi ba sa Hebrew mo babasahin? Tapos i-presume mo na sa audience natin ganito. Di ba? Yung audience natin ngayon is blind sila dun sa spot na yon. Kaya kinakailangan is alam nila who is able or kung sino yung may kakayahan talaga o pinag-aralan yung mga bagay. Anyway, it doesn't matter naman nasa sa'yo, hindi naman sa sinasabi ko na wala kang alam dyan. Alam ko, ipapresent mo yan. And wala akong problema kung alin man o ilan mang argument yung dadalhin mo sa debate, it doesn't matter sa akin. Ang akin lang naman dito is inigate, di ba? Yun yung ano. Kailangan mo na siya sa tayo at inigate ko siya. That's the thing. Ano ba time? Yun lang. Para naman sa akin, hindi naman na kailangan na alamin ang sa debate, hindi naman kailangan na alam ko ang Hebrew, alam ko ang Latin, alam ko ang Greek. Sa akin, I don't care. Hindi importante sa akin eh. Ang importante, naintindihan ko. Kung hindi ko nakaintindi, sabi ko, sorry, anong sinasabi mo dyan? Sikulati, sikulorom, hindi ko alam anong ibig sabihin niya. Tama ka dyan. So I think wala na tayong problema dun sa ibang bagay. Ustads, meron ka bang gustong i-plug? Brad Gerard, okay na ba yun? Plug tayo kung may si Ustads kasi maraming taga-subaybay. Ang nais kong sa kanya, yung pagkakataon na makapag-invite. Live po tayo, Ustads, at nais kong makapag-invite ka po ng lahat ng iyong mga taga-subaybay. At saka po, mismo, isa pong karangalan ang makaharap po kayo sa debating ito. At saka akin naman, ang gusto ko lang ay appreciate sa iyo, Mods, dahil yung nakadebate natin masyadong sobra pa sa bunga ni Duterte. Ni Presidente, grabe, tanga ka, wala kang alam, tuturuan kita. Nakakuha na ako dyan. Pero ayaw ko na makipag-debate sa ganun. Style nga ganun eh. Ganun. Bang, wala, ang gusto lang yung yung pagalingan, yung kalaswaan, at bang pangbukbuk, yung bang ang galit niya sa Islam, yung palabas na lahat yung mahirap tumahimik na lang ako. Okay, tumahimik lang ako. So, I don't like that ganyan ang dila sa tao. Pero, kahit man mahirapan ako sa debate, basta decente, to the line of decency ang usapan, okay lang. Okay lang sa akin. Oo. Kasi yung mang kapalay, wala kang alam eh. Masyado sa akin yan, it's foul na yan sa akin. May natin yan, Ustads. Ha? Sa PDA po, ito yung kagandahan dito sa kay Brad Ross kasi may warning kagad yan eh. Pagka nag-ad hominem ka ng below the belt, automatic warning yan. Hindi pwede yung sinabi mo. Hindi pwede yan. Ganun. Pero ganito, Mods, ang style, kung ganito pa rin ang moderator, kahit isang salita wala, hindi to pwede. Hindi. Mamaya, ipapaayos. Tingnan mo. Brad Ross, thumbs up lang po kung okay. Okay. Ayusin mo. Yod, kasi kung ganyan, ayaw ko makipag-debate nga ganyan ang PP, yung moderator.
Oo. Anyway, sa mga nanonood, ako na lang po muna magsasalita sa audience Ustads, ano? So mga audience po natin, no, kaya po walang boses yung ating moderator na wala daw yung microphone niya. Walang microphone. Gusto niya sumali sa usapan pero hindi makasali. Anyway, Ustads, bati tayo sa mga viewers natin. Ewan ko ilan na yung nanonood sa atin. Ay, saan ba ito? Bigay mo lang sa akin ang link mamaya. Jerome, yung link para makakuan ko. Batiin natin yung ating mga taga-subaybay, Ustads, bago tayo magtapos. Ang atin mga kapatid, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat pong nanonood ng mga Muslim, ito po ay pagkakataon natin na magkadawa tayo. Actually, hindi naman ito sugal. Sinong mananalo, sinong matalo. Kaya kung sugal ito, haram ito sa Islam, manalo at matalo. Ang atin man lang dito na kung ano ang ating faith, ano ang ating paniniwala, maipalabas natin. Maniwala man ang tao o hindi sa ating paniniwala, at least this is our privilege na napalabas natin sa madla ang ating pananampalataya. Dahil mas maganda itong ganito, dahil may kontra, may mga issue, kaysa magsulo lang tayo, dito na tayo sa social media, mas maganda kasi ang audience sa ibang relihiyon, manonood din sila. At saka yung mga kadibate ko, yung mga followers niya noon, ay makikinig din sila para in the future sila naman ang maghamon sa akin at ano naman din ang ikuan nila, inshallah. Ngayon naman, itong topic na ito ay Kang Mods, itong topic na binigay sa akin. Okay? Pwede ba, Mods, nga maghanda-handa ka? Kasi magbigay din ako ng topic na sa sunod ng debate, itong pagdidebatihan natin. Sabihin ko sa iyo in advance para makapag-ready ka. Basta magkasundo tayo sa topic. Oo. So, sabihin ko lang ang topic ngayon, na ito ang topic ko in the future, next debate, papatunayan sa GGCC na si Jesucristo ay nagturo ng Christianity. Sige. Hindi, Nagturo siya para balance natin, Ustads, para balance, no? Sige, wala namang problema. Pero nasa Bible kasi lahat yung argument, walang involvement yung Quran, no? Sige, ayos lang. Wala. Bible ang gagamitin natin. Papatunayan nga si Jesucristo ang tinuturo niya ay Christianity. Sige, walang problema. Okay. O sige yun, sinabay ko lang in advance para itatanong ko lang doon sa word na Christianity mo, yung meaning ng word na paano ba dinidefine yung Christianity? Mods, yan ang nandun sa sikretong box na dapat sagutin ko sa actual debate na. Yan yung point. Kasi parang sinasabi na sa pagharap natin, ano bang unang suntok mo? Kanan, kaliwa? Parang ganun mo ba? Hindi. Topic pa lang kasi yung pinag-uusapan natin. Kailangan siyang ma-define. No? Okay. To define Mods. To define Christian. Wala akong problema. Gaya ng sinabi ko, wala akong problema dyan sa mga ganyan-ganyan. Tingnan na lang natin yung ikaw na trabaho mo, Mods, mag-explain Christianity. Kaya nandyan ikaw sa affirmative side, it is your burden of proof to provide the interpretation, supporting evidence about that subject. Ano man ang Christianity, trabaho mo na yun. Ang akin naman ay predicate. Yun lang yung yun, nagturo ng Christianity, period na yung subject mo, wala nang idadagdag doon. It's up to me kung katutunayan ka. Okay. So, ano pa? Wala na akong masasabi. Basta siguraduhin lang natin na ang moderator, hindi lang smile ang makikita natin. Maririnig natin ang boses niya. Okay? Kasi kung ikaw ang magbayad sa amin. Moderator. Okay. Sino ba ang timekeeper at moderator? Dahil mahirap ang moderator and the same time timekeeper. Kaya niya yan. Kaya niya. Open time tayo, Ustads. Makikita natin sa screen yung time. Makikita mo sa laptop. Makikita mo. Makikita. Okay. Tapos, inshallah, sa moderator, gusto ko nga matulungan niya kung paano malipat ito sa laptop. Okay.
Okay, madali lang yan. Oh, sige, dito na siguro, wala na. De, babati muna ako, Ustads, bago tayo magtapos ng formal, no? Anyway, mga kaibigan, mga minamahal natin taga-subaybay, sa mga minamahal natin mga kaibigan Muslim sa pagkakataon pong ito, no? Ito po ay isang karangalan po para sa Grace Gospel Church of Christ na makaharap sa isang maginoong debate si Ustads Abraham Romas, no? Ito, isa po siya sa I think yung plug ko na rin po yung YouTube channel niya, yung Islam Post. Sa'yo po yun, Ustads, di ba? Okay po. And then, sa mga nais po manood ng debate, Saturday, 8:30 p.m., alas 8:30 po ng gabi, tayo po ay live sa Philippines Debaters Association. Parang ako na rin po dito yung nag-broadcast kasi si moderator walang microphone. Brother Morris Estrada po ng Grace Gospel Church, panoorin niyo po lahat ng mapag-usapan namin. Ito po ay patutunayan po ni Ustads, no, sa debating ito, na si Propeta Muhammad ay hinulaan sa mga talata ng Biblia, which is ang gagampanan po ng inyong abang lingkod ay nasa negative stand po tayo. Patutunayan po natin na yung mga ginagamit niyang talata ay hindi po kay Propeta Muhammad tumutukoy. Gayun pa man po, no, yung atin pong moderator, gaya ng sinabi ko, wala po siyang mic, wala siyang microphone dito, bagamat naririnig niya tayo. Ang ating pong magiging moderator ay si Brother Gerald Castros, Ustads Abraham Romas ng Islam, ng Dumaguete. Brother Morris Estrada po ang inyong lingkod ng Grace Gospel Church, Agusan del Sur. Del Monte Talacogon, Agusan del Sur. Maraming salamat po at kami po ay pansamantalang magpapaalam po sa inyo sa magkikita-kita po tayo ulit no Saturday 8:30 p.m. Ustads, back to you. Okay, maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.